Weekend na mga paps at malamang marami sa atin ang mamamalengke. Ikaw ba, Fatima? Oh. Yes, Paps J. Kanina nga Oo. nag-ikot na ako sa palengke at kasama ko pa nga yung mga taga-DA at DTI na nag-inspeksyon sa mga presyo. Sa isinagawang Joint Price and Supply Monitoring ngayong umaga ng Department of Agriculture at Department of Trade and Industry, sinilip ni DA ASEC Genevieve Guevara ang mga tindang bigas kung sumusunod sa naitakdang price cap para sa imported na 5% broken premium rice. Nasusunod naman ito ng mga nagtitinda. Pero sabi ng DA, dapat may transparency sa mga price tag na nakalagay sa bigas. Nirekomenda rin ang paglagay kung saan galing ang bigas para mas madaling malaman kung imported o lokal. Mas naghihigpit din sa monitoring ang DA at DTI. Posible raw kasing maisyuhan ng notice of violation ang mga hindi susunod sa price cap at pwedeng mauwi sa pagkakakulong ng 1 to 10 years o magmulta ng 5,000 to 1 million pesos. Sa ngayon, wala pang naiisyuhan ng notice of violation pero nakikipag-usap din ang DA sa PNP para mas mapaigting ang pag-implement ng price cap. Ayon naman sa nakausap kong nagtitinda ng bigas, hindi pa naman daw sila lugi sa price cap na itinakda ng DA. Yun nga lang lumiit ang tubo nila sa kada kilo ng bigas. Sa totoo lang hindi okay kasi napakaliit ng 4 pesos na tubo sa 1 kilo. Hindi makakasapat sa pagbayad sa mga preso, sa mga bayarin, sa mga kasama. Kasi ang usapan sa DA nung kami sa DA, ang bracket is 8 pesos, ang 7 to 8 pesos ang patong dapat sa 1 kilo. Dito, pumapatak lang ng 4 pesos ang patong namin. So napakaliit. Bukod sa bigas, nasilip din ng DA ang ibang bilihin katulad nitong baka, baboy at manok na pasok naman sa SRP nila. Ang liempo ay nasa 380 pesos kada kilo, laman ng baka ay nasa 550 pesos kada kilo, habang ang isang buong manok ay nasa 190 pesos. Ayon naman sa DA, temporary lang itong price cap na magtatagal for 30 days at pagkatapos nito, pwede na raw bumawi ang mga retailer. Mga kapatid, Mobile Journal, Fatima Baduria po, hatid ang mukha ng balita. Fatima, bakit parang araw-araw nag-iikot nag-iikot sa mga palengke itong mga kagawad ng DA at DTI? Yes, Paps. Mas naghihigpit na kasi sila doon sa pagbabantay ng mga presyo. Lalo na ngayon na merong price cap doon sa bigas na yan. No? At the same time, tinitignan din yung iba pang mga bilihin kung talaga bang sumusunod sila doon sa price range na itinatakda, yung SRP. Dahil baka naman Baka may mamaya. magsamantala. Yes, Oo. Paps. Baka pag nandyan yung DA at ang DTI, mas mababa yung presyo. Pag umalis sila, Pag umalis baka taasan. na. Yes, Paps. So talagang Pwede mangyari. inaaraw-araw na. Okay, balikan lang natin. Bakit ba nagkaroon ng price cap sa imported na bigas? Paps, nagkaroon ng inflation na talagang napakataas. I think mga 2 weeks ago, in-announce ng PSA na 7.2% yung inflation rate. At sabi nga nila, malaking contribution dito, malaking factor yung pagtaas ng presyo ng bigas. At dahil nga dito, tinignan nila, nagsagawa ng pag-aaral yung DA at nakita naman nila na nasa around 38 pesos yung landed cost o yung kabuuang mga cost na kailangan para makapag-import ng ganitong klase ng bigas. Kaya enough na yung 50 pesos kada kilo dito, Ayun. Paps. So, yun ang dahilan kung bakit nagkaroon ng price cap. At the same time, mas madalian yung mga mamimili dahil mas mura na yung bigas. Kayla, dyan ba sa Batangas, magkano ang per kilo ng bigas? Sa mga na-masyal ka ba dyan, sa mga palengke dyan sa Batangas? Wala na, Paps. Hindi na nagbibigas dito. Seafood na lang. Ulam na lang, wala ng bigas, ha? Okay, Wala pa tayong kain eh. Ivan, ano masasabi mo? Alam mo, Pops, inisip ko lang kung ano ba yung mga, may specific lang ba na bigas? Yung may price cap? Yes, Evan, hindi lahat ng imported rice mayroong price cap. No? Talagang yung Kaya nilagyan nila ng 5% label kung broken. saan galing. Ano? Yes, Paps, kaya talagang mas maganda raw. Actually, nirecommend nga kanina ni DA ASEC na yung mga price tag, hindi lang dapat presyo yung nakalagay. Kailangan nakalagay din kung origin, saang lugar. saan galing. Yes, Paps, at saka anong klase yun specifically para mas madali ring makita kung ito ba talaga yung imported o lokal, ito ba yung 5% Paps. Yun lang naman yung specific na klase ng bigas na merong price cap. So ngayon, Fatima,
nasa magkano dapat ang presyo ng bigas per kilo? Paps, yung 5% broken lang naman yung merong price cap. Tapos yung mga lokal ay meron ding magkakaroon din ng SRP. Suggested lang naman na around 53 pesos. Okay. Pero kung makikita mo, kung talagang pagsasama-samahin lahat ng iba't ibang klase ng bigas, merong 48 pesos hanggang mga 65 pesos, Paps, yung bigas. Mamimili na lang talaga yung mga mamimili kung anong klase ng bigas yung bibili nila. Ayun, salamat sa iyong balita, Fatima Baduria.